Amen. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. At ang ating live devotion po sa umagang ito ay manggagaling po sa lugarin ng Door of Faith, Hualien, Taiwan, sa pangunguna po ni Pastora Neverisa Masaredo. At bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, bago po tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa umagang ito, awitan po muna natin ang Panginoon, tunay na dakila. Hallelujah. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa atin ay ibinagay. Ipinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iiwan mag-isa. Mula sa umpisa, siya na nagbigay ng bagong buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay. Ipinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iiwan mag-isa. Tunay na dakila, Tunay na dakila ang Diyos na sa atin ay tumawag. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas, ako'y kanyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Diyos na mabuti, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Hallelujah. Bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama, sa umagang ito, sa panibagong buhay at lakas, Panginoon, panibagong pag-asa na nagmumula sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama, dahil isang malaking pribilehiyo, Panginoon, na kami ay makapag-aral at makapagpakinig ng inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, nagpapakumbaba kami sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Humihingi po kami ng tawad, O Diyos, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Sa isip, sa salita at sa gawa, O Diyos. Anuman bahid karumihan, Panginoon, na nakikita po ninyo sa amin. Hugasan niyo po kami ng inyong banal na dugo, Panginoon, upang malaya kaming makapagpakinig ng inyong mga salita. Malaya kaming makakalapit sa inyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Salamat sa inyo, aming Ama.
Patuloy na kayo, O Diyos, ang sumama sa amin, manguna sa amin, Panginoon, at sa mga kapatid namin, O Diyos, saan man sila naroroon, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. Kasangkapan niyo po ang inyong mga salita ng inyong kapangyarihan, Panginoon, upang magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama. Ipinagkatiwala po namin sa inyo, O Diyos, ang gawaing ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Minsan pa po, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. At buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Jeremiah chapter 31 verse 25 po. At sabay-sabay po natin basahin. Kung mayroon po kayong Biblia, saan man kayo naroroon. Ang sabi po dyan, po dito sa English, I will refresh those who are weary and will satisfy with food everyone who is weak from hunger. Ang sabi po sa Tagalog, bibigyan ko ng inumin ang nauuhaw at bubusugin ang nanlulupaypay dahil sa matinding gutom. Amen. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. At kunin po natin dito ang word po na refresh po. Amen. Dahil tayo ay bilang mananampalataya, bilang naglilingkod sa Panginoon, ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay lagi tayong malakas po. Dahil dumaranas tayo sa mga pagsubok sa bawat araw, dumaranas tayo ng kabigatan sa ating mga puso at kailangan natin ng rest o kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Meron ngang awitin, ang sabi doon sa awitin na sa mensahe ng awitin, times of refreshing here in your presence. There's no greater blessings than being with you. My soul is restored. Kailangan na sa bawat araw ay magpaparestore tayo ng soul natin sa Panginoon dahil dumarating din sa buhay natin na pakiramdam natin ay napapagod tayo, nanghihina tayo at nadidrain po tayo. Hindi lang physically kundi yung emosyon at damdamin natin ay nakakaramdam din po ng pagkapagod at panghihina. Kaya ang kailangan natin gawin, araw-araw tayo na magpaparestore sa Panginoon po. My soul is restored. My mind is renewed. Kailangan natin na ipa-renew yung kaisipan natin sa Panginoon. Kahit na yung great man of God sa Biblia sa unang hari po, chapter 19, basahin po natin. Chapter 19, verse 1 to 4 po. Sinabi si Elijah po, sa buhay ni Elijah, dumating din siya sa tagpong ito, na napagod na siya at na-drain po. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawa si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. 2. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginagawa mo sa mga propeta. 3. Natakot si Elias na mamatay kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang mga utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan. 4. At mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh,
kunin na po ninyo ako. Ako ay hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Amen po. Malinaw po na dumating din siya sa tagpo ng buhay niya na napagod siya, na gusto niya na lang na kunin siya ng Panginoon para matapos na yung buhay niya po. Salamat sa salita ng Panginoon na nagpapaalala sa atin. Pero ang ginawa ng Panginoon ay pinatulog siya ng Panginoon, pinakain, at pagkagising niya ay ibinalik ulit siya sa pagkatawag ng Diyos sa kanya po. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa panahon na nanghihina tayo, sa panahon na parang sa pakiramdam natin na didrain tayo at napapagod, merong Diyos na nagpapalakas sa atin po. Kaya hindi solusyon ang paghinto, hindi solusyon ang pagtalikod po sa paglilingkod sa Panginoon. Bagkus patuloy tayo na lumapit sa presensya, lumapit sa mahabaging trono ng Panginoon dahil kayang-kaya tayong palakasin ng Panginoon, kayang-kayang isustain ng Diyos ang kalakasan na magiging sapat para maitawid tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon po. Kaya may panawagan ang Panginoon sa atin sa aklat ng sa aklat ng Mateo po 11:28 na lumapit tayo sa Panginoon, lahat tayo na nahihirapan at nabibigatan sa ating mga pasanin dahil ang sabi doon, bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon po. Ang bawat isa sa atin dahil hindi itatakwil ng Panginoon ang sinumang lumalapit sa Kanya ng buong puso. Dahil tao lamang tayo, tandaan natin na may limitasyon lamang tayo. Pero yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay dakila siya, makapangyarihan siya sa lahat. At hindi nauubusan ng lakas ang Panginoon po. Kaya patuloy na lumapit tayo sa Panginoon, magpa-refresh tayo sa Panginoon sa panahon na nakakaramdam tayo ng spiritual dryness, drought na drought tayo, na ang sabi nga sa Biblia, sa aklat ng Salmo ay inilarawan ni Haring David na parang tigang na lupa siya. Ganun po ang nararanasan natin minsan. Kaya huwag tayong magdadalawang isip na lumapit sa Panginoon dahil kayang-kaya tayong i-refresh ng Panginoon. Sabi sa ating tema na, sabi ng Panginoon, I will refresh those who are worried. Dahil kaya talaga tayo na panghinain po ng mga worries, ng mga alalahanin sa mundong ito para tayo ay manghina at tumigil sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod sa Panginoon. Alam ng Panginoon yung kondisyon ng ating buhay po. Alam niya yung ating sitwasyon, alam niya na may limitasyon tayo po. Kaya patuloy na lumapit tayo sa Panginoon. Ibig sabihin ng refresh ay to give new strength. Kaya tayong bigyan ng Panginoon ng panibagong sigla, panibagong kalakasan po sa bawat araw. Amen. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. At mga dahilan pa po sa bakit na nakakadama tayo ng mga drain o pagkapagod, panghihina dahil sa mga hardship po sa buhay natin at dahil sa mga burden na nararamdaman po natin. Kaya po yun, at minsan ay nangangailangan tayo ng kapahingahan po. At salamat sa Panginoon dahil walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya tayong i-restore ng Panginoon. Yung soul natin ay kayang i-restore ng Panginoon at yung mind natin ay kayang i-renew ng Panginoon po. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita po. At kapag tayo ay nare-refresh na, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas, panibagong sigla, yung joy sa puso natin ay muling naibalik. Ang hirap kaya maglingkod po, na walang joy sa puso. Mahirap gumawa na walang joy sa puso.
Pero walang imposible sa Panginoon dahil kayang-kaya niyang ibalik, i-restore yung joy, yung kagalakan sa paglilingkod natin sa Kanya po. Salamat sa Panginoon, kayang-kaya tayong pasiglahin ng Panginoon para harapin yung panibagong bukas na naman, panibagong hamon ng buhay sa araw ng bukas. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Dahil kapag hindi tayo ma-refresh po ay paano natin harapin ang panibagong bukas, panibagong hamon ng buhay sa araw ng bukas. Dahil ang buhay po ay puno ng pagsubok at ang buhay po ay isang pagsubok. Sa langit lang po, hanggat nabubuhay pa tayo sa mundong ito, hindi matatapos yung mga pagsubok sa buhay natin. Naglilingkod man tayo sa Panginoon o hindi po, mananampalataya man tayo o hindi po matatapos yung pagsubok sa buhay po natin. Ang nakakaganda lang bilang mananampalataya, dumating man yung mga pagsubok sa buhay natin, ay meron tayong Diyos na malalapitan na siyang magpapalakas sa atin at Diyos na magtatawid po sa atin. Salamat sa Panginoon. Amen po. Talagang walang imposible sa Panginoon. Anumang sitwasyon, meron mang sitwasyon sa atin sa mga oras na ito na hindi natin alam paano tayo lumakas ulit, sumigla ulit, hindi natin alam na paano tayo makalabas sa isang sitwasyon. Lapit lang tayo sa Panginoon dahil walang imposible sa Panginoon po. Walang imposible sa Panginoon dahil ang Diyos na tumawag sa atin, tulad nga ng inawit natin kanina, dakila siya at makapangyarihan siya sa lahat po. Amen po. Kaya patuloy na mag-spend lamang tayo ng time, maglaan tayo ng oras at panahon, lumapit tayo sa presensya ng Panginoon. Saan man tayo naroon ay nag-iisa man tayo, may kasama man o wala, lapit tayo sa presensya ng Panginoon. At doon tayo dumulog sa Kanya. Amen po. Kung dumaranas man tayo ng mga pagsubok, ay go to the secret place dahil doon tayo palalakasin ng Panginoon. Amen po. Sabi nga po sa aklat ng Jeremiah 33:3, "Call unto me and I will answer you." Amen. Tutugunin tayo ng Panginoon sa ating pagtawag sa Kanya. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pananalangin po. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga salita. At sa last verse na po ako, salamat sa Panginoon. Sa unang Samuel chapter 30 verse 6, si David ay dumating din sa tagpo na parang nabalisa po siya. Nakaramdam siya ng kabalisan. At kapag dumating tayo na balisa tayo sa pakiramdam, ang hirap kaya na magkaroon muli ng kapayapaan. Sabi po sa unang Samuel chapter 30 verse 6, balisang-balisa si David sapagkat pinag-usapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob, dahil sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh sa kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Kaya sa panahon na nabibigatan tayo, balisa tayo, lumapit lamang tayo sa presensya ng Panginoon dahil doon natin maranasan yung talagang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Kalakasan, kapayapaan, kapahingahan na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Basahin ko ulit yung pinakateksto po natin. I will refresh those who are weary and will satisfy with food everyone who is weak from hunger. Amen po. Salamat sa Panginoon. Talagang yung
yung refreshment ay ang Diyos lang ang makakagawa, at hindi lamang tayo i-refresh ng Panginoon, magkakaroon pa tayo ng satisfaction sa puso natin. Amen. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita na nahayag sa mga oras na ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa inyong mga salita sa oras na ito na nahayag sa amin, Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na lagi kami na dumepende sa inyo. Lagi kami na lumapit, Panginoon, sa inyong presensya. Hindi kami magduda, hindi kami magdadalawang isip, Panginoon. Bagkus, lumapit kami sa inyo palagi, Panginoon, sa panahon na nanghihina kami, nag-aalala, nababagabag sa puso, sa damdamin, sa kaisipan. Hindi alam minsan kung ano ang gagawin, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas piliin namin lagi ang lumapit, magtiwala at manampalataya sa inyo, Panginoon, dahil walang imposible sa inyo, O Diyos. Kaya ninyong isustain, Panginoon, yung kalakasan, O Diyos, para maitawid kami sa bawat araw, Panginoon. Maitawid kami, Panginoon, makalagpas kami sa mga pagsubok, sa mga suliranin, Panginoon, na aming pinagdadaanan, O Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, saan man sila na lugar na naroon, Panginoon, sa mga oras na ito. Patuloy po, O Diyos, na maranasan ng bawat isa ang presensya ninyo, ang kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, O Diyos. At patuloy na silyuhan niyo po ng inyong kapangyarihan, ang inyong mga salita, Panginoon, na nasik sa aming mga puso, O Diyos. Magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming mga buhay, Panginoon, at hindi ito manakaw at maagaw ng kaaway, Panginoon. At tulungan niyo din kami, bigyan niyo kami ng lakas ng loob, Panginoon, knowledge, wisdom, na nagmumula sa inyo upang maibahagi din namin ang inyong mga salita sa mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng inyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Sa inyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon at happy 4th year anniversary po sa DFC Guanyen, Taiwan, sa pangunguna po ni Pastor Jomar de la Cruz. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa.